Hello sa lahat, Gerard here sa isa namang video on taxation. So sa video na ito, tatalakayin ko ang bagong withholding tax para sa mga empleyado effective 2023 and onwards. Sa isang dating video ko, na-discuss ko kung ano ang withholding tax at sino-sino ang mga cover dito. Pwede mong panoorin yung video dito upang mas maintindihan kung sino ang mga cover dito at paano i-compute ang withholding tax. So kung ikaw ay isang pure compensation income earner or mixed income earner, ang mga natatanggap nating sweldo galing sa ating mga employer tulad na lamang ng regular compensation gaya ng basic na sweldo at fixed allowances o kaya supplementary compensation tulad ng mga sumusunod: commission, overtime pay, fees including director's fees, profit sharing, monetized vacation leave in excess of 10 days, sick leave, fringe benefits received by rank and file employees, hazard pay, taxable 13-month pay and other benefits, and other remunerations received from an employer and employee relationship are subject sa withholding tax. So halimbawa, during the month, nakatanggap ang isang empleyado ng mga sumusunod: basic salary, allowance, overtime pay, at commission. Ang tanong, magkano ang magiging subject sa withholding tax on compensation? Take note sa treatment ng commission na kung ito ay treated na supplementary compensation, ito ay magiging subject sa withholding tax sa sweldo. Kaya assuming na ang commission ay part ng compensation, ang sagot natin ay 22,000, which is lahat ng nakalista ay subject. So kung ikaw ay isang minimum wage earner na nagtatrabaho sa private or public sector, ayon sa BIR, ay hindi na required na mag-withhold sa mga tumatanggap ng statutory minimum wage. Kasama na din dito ang holiday pay, overtime pay, night shift differential, at hazard pay. Panoorin nyo yung video ko on minimum wage earners dito upang mas maintindihan kung ano nga ba ang tax exemption nila. Ayon sa train law na naipasa noong 2018, na-implement ang bagong withholding tax table. Nakita din natin na income below 250 ay walang tax na binabayaran. Ayon sa batas, ang withholding tax table na ito ay gagamitin from January 2018 hanggang December 2022. Ngayon naman, tingnan natin ang applicable na withholding tax table for 2023 and onwards. Makikita natin na bababa ang withholding tax sa 2023 and onwards kumpara sa 2022. Halimbawa sa monthly na sweldo, kung ang range ng sweldo ay 20,833 hanggang 33,333, dati 20% over 20,833. Sa bagong withholding tax table ay bumaba at magiging 15%. So for example, kung isang empleyado ay may basic pay at allowance na 27,000, magkano ang withholding tax nito sa 2022 at sa 2023? For 2022, ang withholding tax ay 1,233.40, computed as follows. For 2023, ganito naman ang computation na kung saan 925 ang magiging withholding tax. Makikita natin na bumaba ang withholding tax sa 2023 and difference nila ay 308.35. Paalala lamang na kung ikaw ay isang empleyado na kinakaltasan ng withholding tax on compensation, expect na dapat bigyan ka ng employer mo ng Certificate of Compensation Payment on Tax Withheld or BIR Form 2316. Dito natin makikita kung magkano ang total na withholding tax na bawas sa sweldo sa applicable na taxable year. Lastly, dahil maraming nagtatanong sa akin nito, bakit nga ba tumataas ang withholding tax usually sa November at December? Ito ay dahil sa year-end adjustment. Bago bayaran kasi ang last payroll ng isang empleyado, kinukompute na ng employer ang annual income tax due ng empleyado based sa lahat ng taxable regular at supplementary compensation. Ikukumpara ang total withholding tax to date versus income tax due for the year gamit ang income tax table. Kung ano ang difference, yun ang magiging year-end adjustment or dapat ma-withhold sa empleyado sa last payroll ng taon.
And that's it. So if you found this video very helpful, please give it a thumbs up and make sure to share this to other people na nangangailangan ng information na ito. And make sure to give it a thumbs up and make sure to subscribe and hit that notification bell because it helps me create more videos like this. So this is Gerard. I'll talk to you in the next one.